mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing nakabangon na ang Pilipinas mula sa epekto ng pandemya at gyera sa ibang mga bansa. Senator Ralph Recto manunumpa na mamayang hapon bilang bagong Secretary ng Department of Finance. Department of Education, sinimulan na ang pagpapatupad ng Catch-up Fridays. Dagdag kontribusyon ipinatutupad na ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro. Pasaherong jeep na hindi nag-consolidate, huhulihin na simula sa February 1 ayon sa LTFRB. At mga pananim na gulay sa Atok Benguet muling nabalot ng andap. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 12, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Back in business na ang Pilipinas. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Diplomatic Corps sa Vandenur kagabi sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., patuloy na napapangasiwaan ng pamahalaan ang inflation. Noong Disyembre bumagal sa 3.9% ang naitalang inflation rate sa bansa, habang 6% naman para sa kabuuan ng 2023. Umaasa ang Pangulo na magpapatuloy ang pagbaba ng inflation. Ibinida rin ni PBBM ang pagbaba ng unemployment rate sa 3.6%. Dahil dito ayon sa Pangulo, nakakabangon na ang Pilipinas mula sa naging epekto ng COVID-19 pandemic. It is with confidence that I announce that the Philippines has, I could say, gotten back on its feet from the reeling effect of the pandemic and the subsequent shocks that we suffered from the Ukraine war and now from the conflict in the Middle East. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garofil, nangako ang Indonesian President kay Pangulong Marcos na muling pag-aaralan ang kaso ng Pinay OFW. Ayon sa kalihim, hinihintay ng Indonesian government ang desisyon ng Korte ng Pilipinas sa kasong inihain ng kampo ni Veloso. Taong 2010, nahuli ng Indonesian authorities si Veloso na may bitbit na illegal na droga. Matapos ang 5 taon, napigil ang pagbitay sa kanya dahil na rin sa naging apela noon ng Aquino government. Kinumpirma ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Congressman Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garofil kagabi, manunumpa ngayong araw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Representative Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance at si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Papalitan ni Recto si Secretary Benjamin Jokno. Noon pang nakaraang taon, lumutang na ang balitang papalitan ni Recto si Jokno bilang Finance Secretary nang sumama ito kay Pangulong Marcos Jr. sa Asia-Pacific Cooperation Summit noong Nobyembre. Kumpirmado ng patungo ng Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Marso. Ito ang inihayag ng Pangulo nang mag-courtesy call sa Malacanang kahapon si German Foreign Minister Annalena Baerbock. Ayon sa Pangulo, sa nakalipas na buwan ay nakikipag-ugnayan na sila sa Berlin kaugnay ng gagawin niyang pagbisita. Inaasahan ng Pangulo na pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Germany ay may mangyayaring mga development sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Baerbock, 10 taon na ang nakalilipas nang huling pumunta sa Berlin ang Pangulo ng Pilipinas. We have been in contact with one another over the past few months, simply because we have been trying to arrange a visit
to Germany, and I think we finally have managed it. Your embassy staff we have been driving them a little crazy because we keep moving things because things have been coming up. But I think we've come down onto the March 12th date, and so I can commit to that now. Nagbigay ng suporta ang bansang Germany sa Pilipinas sa gitna ng pagkabahala nito sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nagkasundo ang Pilipinas at Germany na isusulong ang pagsunod sa international law at pagresolba sa mga sigalot sa mapayapang paraan. Narito ang report ni Harleen Delgado. Batid ng bansang Germany ang lumalalang tensyon sa South China Sea at mga agresyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Strengthening our friends and partners like the Philippines and others, what I said about the Coast Guard, making clear that the compliance with international law is the best guarantee for every state in the world to be protected. Nakipagpulong si German Foreign Minister Annalena Baerbock kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binanggit nito ang laser pointing at water cannon incidents maging ang pagbunggo sa barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Bagaman libo-libong milya ang layo ng Germany sa Pilipinas, nakababahalaan niya ito dahil paglabag ito sa karapatan at oportunidad tungo sa pag-unlad ng mga bansa. Tila pag-question din anya ito sa freedom of navigation na nakakaapekto sa lahat ng bansa. Kaya binigyang kahalagahan ni Baerbock ang pagresolba sa mga tensyon sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagsunod sa international law. I thank Foreign Minister Baerbock for Germany's unflinching support for international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the final and legally binding 2016 Arbitral Award, the twin anchors of the Philippine position on the West Philippine Sea. Pumunta ang German official sa headquarters ng Philippine Coast Guard o PCG sa Maynila at binisita ang BRP Gabriela Silang. Dito sinubukan ni Baerbock ang Trinity F-90 Plus, isa sa mga drone na dinonate ng bansang Germany sa Pilipinas. Ayon sa PCG, magagamit ito para sa post-disaster assessment sa mga kalamidad at maritime surveillance. Ayon sa PCG, kasalukuyang nagtitrain ang kanilang PCG pilots para sa paggamit nitong mga makabagong drones gaya nitong nasa harap natin. Ito yung tinatawag na Trinity F-90 Plus na isa sa mga dinonate ng Germany. Dagdag ng PCG, may mga dagdag suporta na rin na ipinangako ang Germany na makatutulong sa kanilang kapasidad at pagbantay sa West Philippine Sea. Gagamitin natin sa search and rescue operations para gamitin natin sa marine pollution response. Gagamitin din natin, of course, sa West Philippine Sea, sa Benham Rise, sa ating areas doon sa South para ma-improve ang ating maritime domain awareness, para mas efficient, mas targeted ang ating operations. Bukod sa maritime domain, nangako rin ng Germany na palalakasin ang ugnayan sa Pilipinas sa pakikipagkalakalan at pag-invest sa energy sector. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education ukol sa posisyon ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Ilang mga issue ang pinatututukan ni Pangulong Marcos sa DepEd upang umangat ang performance ng mga estudyante. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Suporta sa guro, kalidad ng pagtuturo, nutrisyon ng mga estudyante at bullying. Ilan lamang ito sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng Department of Education. Sa pulong sa Malacanang, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagnanais na maitaas ang performance ng mga estudyante. Base sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA, lumalabas na mahigit 75% ng 15-year-old students ay mahina sa mathematics, reading at science. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Michael Powa, patuloy naman ang kanilang training program upang maiangat ang kakayahan ng mga guro, lalo na sa paggamit ng teknolohiya. We
will really train all of our teachers. Kasi nga, marami nang nagbago ng technology even in a span of a year. No? Marami nagbabago. Like ngayon, sabi nga natin, meron na tayong AI, hindi ba? So that's something we are looking at. Seryoso ring usapin para sa DepEd ng bullying na ayon sa PISA ay nakakaapekto rin sa mga estudyante. When we talk about bullying, you have to talk about mental health issues. Pagdating sa cyberbullying, we also want to see if we need to, dito sa ating curriculum, to put in yung responsible use of internet and all that. So that is something we are looking at. Tumaas naman sa 11.7 billion pesos ang budget para sa school-based feeding program na mapapalawig na ng buong taon. Inaasahan ng DepEd na kabilang ito sa magiging solusyon upang maging maayos ang nutrisyon ng mga kabataan. Ayon sa DepEd, mahalaga ang resulta ng PISA dahil tinetest nito ang kaalaman at kakayahan o skills ng isang estudyante at kung kaya niya itong gamitin sa totoong buhay. So kapag tumataas ang performance natin sa PISA, ibig sabihin mas handa ang mga estudyante natin para sa real-life situations. Ayon pa sa DepEd, napapanahon ang implementasyon ng matatag curriculum na inaasahang makatutulong upang maiangat ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisikapin ng Department of Education na umabot sa May 2024 deadline upang tapusin ang review sa K-12 curriculum. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa, pagkatapos ng review ay sa kanila sisimulan ang mga kinakailangang baguhin sa programa. Samantala, sinimula na ngayong araw ang Catch-Up Fridays. Layunin ng hakbang na ito na paghusayin pa ang reading skills ng mga mag-aaral. Sinimula na ngayong araw ng Department of Education ang pagpapatupad ng Catch-Up Fridays sa lahat ng public elementary at high school sa bansa. Layo ng hakbang na mapag-ibayo ang kakayahan ng mga estudyante sa mga aralin. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kumusta yung unang araw ng implementasyon itong Catch-Up Fridays ng DepEd? Yes, Aga, ngayong araw nagsimula na ang Catch-Up Fridays program dito sa Buting Elementary School. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad kaugnay sa pagbabasa ang mga estudyante rito. Sa pangunguna ng mga guro ay hinihikayat ang mga batang magbasa ng libro na kanilang gusto. Mayroon ding flashcard reading at storytelling para sa mga estudyante mula kinder hanggang grade 2. Para sa grade 3 hanggang grade 6, isinasagawa rin ang Drop Everything and Read program, kung saan magbabasa ang mga bata ng librong nais nila at pagkatapos ay magkakaroon ng evaluation at assessment activity kung ano ang natutuhan nila. Ang Catch-Up Fridays program ng DepEd ay upang maengganyo ang mga bata sa pagbabasa. Kaya inilalaan ang araw ng Biyernes para rito, kasama na rin ang pagtuturo tungkol sa health, peace at homeroom guidance. Sinabi ni Buting Elementary School Principal Ana Lu Madrigal na masaya siya sa programang ito ng DepEd dahil sa murang edad ay matuturuan na ang mga batang mahalin ang pagbabasa. Ayan muna ang update rito. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Roundup Balita. Pansamantalang naantala ang pagbubukas ng biyahe ng LRT2 kaninang umaga, bunsod ng aberya sa power supply. Sa post ng management ng LRT2, kinumpirma nito ang pagka-delay ng kanilang biyahe at humingi ng paumanhin sa mga pasahero. Bandang alas 8 na ng umaga kanina nang inanunsyo ng management ng LRT2 na balik operasyon na ang kanilang linya mula Recto hanggang Antipolo Station at pabalik.
Nilinaw ngayon ng Armed Forces of the Philippines na wala silang dapat ipaliwanag hinggil sa issue ng delivery ng clean fuel sa Subic, Zambales mula sa Pearl Harbor sa USA. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na walang partisipasyon ang AFP hinggil sa nasabing fuel shipment. Dagdag pa ng AFP, naglabas na ng pahayag ang embahada ng US kung saan kinumpirma nito na ang delivery ng fuel sa Subic Bay mula sa Red Hill, Pearl Harbor. Hinihintay pa ng Pag-ibig Fund ang approval mula sa Malacanang bago maipatupad ang dagdag kontribusyon sa kanilang mga miyembro. Batay sa plano, gagawin ng 200 pesos ang mandatory contributions ng mga miyembro ng Pag-ibig mula sa kasalukuyang 100 piso. Ayon sa Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC, ang nasabing dagdag kontribusyon ay makatutulong para sa karagdagang 1 milyong pisong pondo para sa housing loan nang walang increase sa interes. Bagaman hindi sang-ayon dito ang ilang manggagawa, suportado naman ng Employers Confederation of the Philippines ang dagdag kontribusyon sa Pag-ibig Fund dahil naniniwala ang grupo na isa itong magandang investment. Samantala, inianunsyo ngayong umaga ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ipatutupad na ngayong taon ang dagdag kontribusyon sa kanilang mga miyembro. Mula sa kasalukuyang 4%, magiging 5% na ang premium contribution ng PhilHealth. Nilinaw ngayon ng Department of Agriculture na wala silang planong magtakda ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hindi nila ito gagawin. Paliwanag ng kalihim, hindi stable o pabago-bago ang presyo ng agricultural products sa international market dahil sa epekto ng El Nino. Dahil dito, hindi nila inirekomenda ang pagkontrol sa presyo ng mga ito. Sa naunang pahayag ng isang opisyal ng DA, sinabi nito na may konsultasyon ng ginagawa ang ahensya hinggil sa posibleng pagtatakda ng SRP sa bigas. Pero ayon kay Secretary Laurel, isa lamang ito sa mga early proposals, batay na rin sa mga remedyong nakasaad sa ilalim ng Price Act. Arestado ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa bisa ng warrant of arrest sa kasong estafa ang kilalang feng shui expert. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, modus ng suspect na magpanggap na feng shui expert at manghula. Subalit, ninanakawan anya nito ang kanyang mga nagiging kliyente. Sa katunayan, umabot na sa 50 million pesos ang natangay nito simula noong 2015. Sinabi pa ni Brigadier General Maranan na nagpapalipat-lipat ng tirahan ng suspect, subalit natunto ng mga otoridad kahapon sa isang condominium sa Pitwazon. Ang suspect ay hawak ngayon ng QCPD at nakatakdang dalhin sa korte. Paalala ng QCPD sa publiko, huwag basta-basta magtitiwala at huwag magpapapasok ng ibang tao sa inyong mga tahanan, lalo na kung hindi naman ito talagang kakilala. Nag-anunsyo ang Technical Education and Skills Development Authority ng scholarship program na maaaring makatulong sa mga driver at operator ng jeep na maapektuhan ng PUB Modernization Program. Tila malamig naman ang pagtanggap dito ng ilang mga driver. Narito ang report ni Jed Neresina. Wala pang ideya si Tatay Jess kung ano ba talaga ang libreng iniaalok ng gobyerno sa ilalim ng Chuper Scholar Program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ganito rin ang saloobin ng jeepney driver na si Mang Jun. Aniya pabor naman siya rito, ngunit nais niya pa munang malaman ang iba pang detalye tungkol sa programa. Ano ba yung in-offer nila? Wala naman tayo naririnig sa kanila, in-offer nila. Baka mamaya dressmaking yan, hindi naman tayo pwede yan. Kung meron, bakit hindi? Maganda yan eh. Kaso wala pa, ano ba in-offer nila course? Malaking tulong yan kahit pa paano.
Matapos marinig na may matatanggap na training allowance, sinabi ni Tatay Jess na hindi sapat ito para sa araw-araw nilang pangkain. Ang kitang 500 niya sa kanyang pamamasada ng jeep ay kulang pa, kaya maliit ang 350 pesos kada araw na matatanggap nila sa skills training ng TESDA. Yung 500 na kinikita namin dito pagpahirapan kulang na kulang Lalo kung sa isang anak lang po yung kulang pa Yung 500 na dito pahirapan pag kumikita kami. Yung pan 350, hindi po sasapat yun, lalo kung kami lahat ng driver dito ay nangungupahan, binabayaran lahat ng mga kailangan bayaran sa loob ng tahanan. Hindi po sapat yun. Sa ilalim ng Choper Scholar Program, ang drivers, operators at kanilang mga kamag-anak ay makatatanggap ng libreng TechVox skills training, assessment at certification. Hinihikayat nila lalo ang mga apektadong individual na lumapit sa alinmang tanggapan ng TESDA upang tingnan kung saan sila maaaring makapag-avail ng Choper Scholar Program. Dagdag ng TESDA, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasabing programa ay maaaring makatanggap ng 350 peso training allowance kada araw sa loob ng hanggang 35 araw. Hiling ng mga driver at operator na mas malinawan pa sila sa kung ano ang dapat nilang asahan dito sa PUV Modernization Program ng gobyerno, maging sa libreng skills training ng TESDA. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na simula sa February 1 ay magiging colorum at huhulihin na ang mga unconsolidated na pampasaherong jeep. Narito ang report ni Gladys Toabi. Hinikayat ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga jeepney operator na hindi pa rin nag-consolidate na bumuo na o sumali sa mga kooperatiba bago matapos ang extension na ibinigay hanggang sa January 31. Kahapon inianunsyo na ng LTFRB na simula sa February 1, huhulihin na ang lahat ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate dahil ituturing na silang mga kolorum. After January 31, totoo hindi ka na pwedeng bumuo ng kooperatiba for accreditation sa LTFRB. Pero yung mga drivers, pwede silang sumama sa mga existing cooperatives ngayon na naitayo rito para naman tuloy-tuloy ang kanilang pagbibiyahe. Ayon sa LTFRB, hanggang ngayong buwan na lang ang pag-i-issue ng show cause order sa mga operator upang pagpaliwanagin ang mga ito kung bakit hindi pa rin sumasama sa consolidation. Lahat po ng mga hindi nag-consolidate, padadalan po namin ng show cause order. After January 31, wala na po kayong prangkisa, hulihan na po yun. At ang classification na po ng sasakyan ho ninyo ay kolorum na. So may demarcation line ho yan from this January 31 po, yung show cause. Sa datos ng LTFRB dito lamang sa Metro Manila, mayroon ng mahigit sa 20,000 jeepney units ang hindi pa rin sumasama sa franchise consolidation at hindi umabot sa deadline noong December 31, 2023. Sa kabila ng plano ng ilang mambabatas, naiapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng PUV Modernization Program. Iginiit ng Office of the Transportation Cooperative na itutuloy pa rin nila ang implementasyon ng programa alinsunod sa kautusan ng Pangulo. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, patuloy pa ring umaasa ang ilang mga driver ng tradisyonal na jeep na hindi pa rin nakakapag-consolidate na mapapalawig pa rin ang kanilang prangkisa upang makapagpatuloy sa kanilang paghahanap buhay. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez Live. JP, ano yung reaksyon ng mga tsuper ng jeep na hindi pa nakapag-consolidate na magiging kolorum na sila simula sa February 1?
Aga, dun nga sa mga tsuper ng jeep na nakausap natin dito sa area ng Quezon City, hindi nila maiwasan na mangamba kasi nga ay mawawalan na sila ng pagkakakitaan pagdating ng February. At ayon nga sa kanila ay inaasahan nila na sana ay mapalawig pa yung kanilang mga prangkisa para hindi naman sila mawalan ng pagkakakitaan. Nagtanong nga tayo dito sa ilang mga tsuper ng jeep na bumabiyahe sa ruta ng Project 2 at Project 3 sa Quezon City. Ito yung ruta na mababa pa ang consolidation o kakaunti pa lang ang pumapasok sa kooperatiba. Ayon sa mga tsuper, nais nila na sana mapalawig pa nga ang kanilang mga prangkisa. Nangangamba na rin nila sila na mahuli sa kalsada dahil hindi na sila nakapasok sa kooperatiba o korporasyon. Sa pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, magiging kolorum na talaga ang mga PUV na hindi nakapag-consolidate pagdating ng Pebrero. Magkakaroon na rin nila ng hulihan sa Pebrero. Ayon sa ilang mga tsuper, kapag hindi na talaga sila nakabiyahe, maaaring umuwi na lang sila sa probinsya at gawin na lang private vehicle yung mga unit nila ng traditional na jeep. Isa sa inaabangan natin ngayon kung pagbibigyan pa ba ni Pangulong Marcos Jr. na i-extend pa yung deadline ng consolidation. Isa ito sa naisilingin ng mababang kapulungan ng Kongreso matapos malaman na libu-libong mga tsuper ng jeep ang pwedeng mawala ng hanap buhay dahil maraming hindi nakapag-consolidate. Si PBBM mismo ang nagdesisyon na hanggang noong December 31, 2023 na lang yung deadline ng consolidation. Aga, ito ngang area ng Quezon City sa may ruta ng Project 2 and 3. Dito yung mga tsuper ng traditional na jeep na marami yung hindi nakapasok sa consolidation sa iba't ibang mga dahilan. At ayon nga doon sa Office of the Transportation Cooperatives, sakaling hindi na talaga maibiyahe ng mga tsuper ng jeep yung kanilang mga unit dahil hindi nakapasok sa consolidation, yung mga tsuper ng jeep ay ipapasok naman nila doon sa mga existing na mga kooperatiba para doon na sila mamamasada doon sa mga kooperatiba na rehistrado. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nagtungo sa National Telecommunications Commission o NTC ang Sunshine Media Network International o SMNI kahapon. Hiniling nito sa NTC na sabihin sa kanila kung ano ang kanilang nilabag sa kanilang prangkisa. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi pa alam ng mga abogado ng Sunshine Media Network International o SMNI kung paano nila sasagutin ang show cause order na inisyu ng National Telecommunications Commission o NTC. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa nila alam kung ano ba talaga ang mga paglabag ng istasyon sa kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa. Kaya naman naghain ang SMNI ng Motion for Bill of Particulars at hiniling sa NTC na tukuyin at idetalye ang kanilang violations kasama ang mga ebidensyang magpapatunay dito. Sinagot namin yung show cause order. Ang katanungan dito, ano bang kasalanan namin? Itanong ba namin kay Madam Auring ito o kay, bago na ngayon, Hans Kua? Kasi hindi namin alam eh. Sabihan nyo kami kung anong kasalanan namin. Indicate nila ano yung mga violations namin para ma-prepare namin yung mga kasagutan ng alleged violations. Dagdag pa ng legal counsels ng SMNI, nagpadikta kasi ang NTC sa House of Representatives na sila ay suspindihin. Ayon naman sa NTC, pag-aaralan nila ang motion ng SMNI at reresolbahin ito alinsunod sa mga panuntunan ng komisyon. Samantala, nagtungo rin ang mga abogado ng SMNI sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Hiniling nila sa MTRCB na alisin ang pinataw na suspensyon sa dalawa nilang programa na gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Laban Kasama ang Bayan, kung saan host sina Lorraine Badoy at Jeffrey Caerix Helis. Ang kanilang argumento ay nalabag ang karapatan sa pananalita at pamamahayag. Huwag kayo maging balat sibuyas. Yun lang ang sinasabi natin dito. Ngayon, kung ang isang programa nagkakamali, kasi lahat tayo nagkakamali naman eh, ay isasara mo yung buong network, naku, walang matira dito. Sa opisyal naman na pahayag ng MTRCB, sinabi nitong karapatan ng SMNI na maghain ng nasabing motion bilang bahagi ng due process.
Pag-aaralan din umano nila ng mabuti ang musyon alinsunod sa kanilang kapangyarihan at responsibilidad sa ilalim ng Presidential Decree 1986. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng pagdiriwang ng 73rd anniversary celebration ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Disaster Response Command Center ng departamento. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok Live. Nel, gaano kahalaga itong Disaster Response Command Center ng DSWD at ano yung pagkakaiba nito sa ibang command center? Yes, aga ang 24/7 Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay magsisilbing central hub para sa disaster monitoring, reporting at coordination sa paghahanda at pagresponde. Ang pasilidad na ito ay gagamit ng makabagong impormasyon at communication equipment at assets upang matiyak ang maayos na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng DSWD Central Offices, field offices nito at NDRRMC member agencies at iba pang stakeholders. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng DSWD Response Command Center at buong bansa handa project kasabay ng pagdiriwang ng 73rd anniversary celebration ng ahensya. Pinuri naman ng Pangulo ang mga kawani at opisyal ng DSWD dahil sa kanilang trabaho na pagtulong sa mga mahihirap na pamilya at apektado ng kalamidad, lalo na sa panahon ng COVID-19 pandemic. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng bawat sentimo ng budget ng ahensya at matiyak na dapat mapupunta ito sa mga programa ng DSWD, partikular na ang pagtulong sa mga Pilipino. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Pagkakalooban ng pabahay ni Pangulong Marcos Jr. at ng National Housing Authority ang nasa 300 at 60 mga pamilya sa Bacoor City, Cavite. Sila ang mga residenteng naapektuhan ng Supreme Court Mandamus Cleanup Manila Bay. Mula sa Bacoor, Cavite, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano ba kalaki itong pabahay na naipagkaloob ng Pangulo dyan sa Bacoor? Sir, nga yung kada unit nito nga naipagkaloob na pabahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga dito sa Barangay Molino 2, Bacoor City, Cavite. Nasa 360 families na yung maaaring makinabang sa bagong pabahay na naipagkaloob ng Pangulo kasama ang National Housing Authority. Sa talumpati ng Pangulo kanina, sinabi nito na pinabilis ng pamahalaan ang pagproseso sa papeles upang agad na makatira ang mga apektadong residenteng nakatira malapit sa Manila Bay. Dito sa Siyudad Kaunlaran sa Barangay Molino 2, Bacoor City, maaaring lumipat ang mga pamilyang apektado ng Supreme Court Mandamus to clean up Manila Bay. Mayroon ditong nasa 9 na low-rise building na may 5 palapag. Kanina nagkaroon din ng groundbreaking ceremony sa Siyudad Kaunlaran Phase 2, kung saan ipatatayo naman ang 5 palapag na low-rise building na mayroong 120 housing unit. Ela sakali namang matapos itong Phase 1 ng Siyudad Kaunlaran ay maaari na nga tumira yung nasa 540 families at maukupahan itong mga building dito, Ella. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Natuloy na ngayong umaga ang demolisyon sa isang komunidad sa Barangay 877 sa Maynila sa kabila ng pagtutol ng mga residente. Reklamo pa ng mga ito, ninakawan pa umano sila ng presidente ng asosasyon sa lugar. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, kumusta na yung sitwasyon dyan sa isinasagawang demolisyon? Yes, sa ngayon aga kumbaga dalawang ito sa kabilang part o sa kabilang side ay nagpapatuloy na itong demolusyon kung saan yung mga residente mismo ay nagboluntaryo na silang umalis doon sa kanilang mga bahay. Pero meron dito sa kabilang side naman ay itinigil o pansamantalang itinigil ng demolition team mula sa City Engineering Office ng Maynila ang pag-demolish at kanina ngang umaga nila ito sinimula aga. Dito
sa isang komunidad dito sa barangay 877 Santa Ana, Manila. Nasurpresa yung mga may-ari ng mga property dahil kahapon daw ay may nakausap silang opisyal mula sa lungsod ng Maynila na sila ay bibigyan ng 5 araw na palugit bago ma-demolish. At ang mga bahay na wala pang mga tao o wala ng mga tao ang uunahing gigibain. Pero kaninang umaga nga ay bigla na lang dumating ang demolition team at giniba yung kanilang mga tahanan. Wala umanong court order. Ito yung nakausap natin yung presidente ng asosasyon dito na si Noriel Nasino. Wala daw court order na ipinakita sa kanila para gibain yung kanilang mga tahanan. At wala rin daw sinabi sa kanila ang lungsod ng Maynila na relocation o kung saan sila ililipat matapos na magiba yung kanilang mga bahay. At kinuna naman natin ng reaction aga itong city government ng Maynila sa pamamagitan ng kanilang PIO na si Attorney Princess Abante, pero wala pa tayong nakuhang sagot sa kanila. At kagagaling lang din natin sa barangay kung saan kausap natin kanina yung barangay chairman ng 877. Ang sinasabi nga niyang, kinumpirma niyang binibigyan daw sila ng may-ari mismo ang pumayag na 5 araw na palugit bago gibain itong mga kabahayan dito sa kanyang mga constituent. Yung nga lang na sorpresa daw umano siya dahil nga biniba na may demolition team nang dumating kanina. So mamaya ay sisikapin natin aga na makakuha ng reaksyon sa city government kung bakit nagganito yung sitwasyon ng kanilang mga nasasakupan dito sa barangay 877 sa Santa Ana, Manila. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Wala pang pinal na resulta ang isinasagawang water analysis sa ilang mga establishmento at mga bahay sa Baguio City kasunod ng pagkakadeklara ng outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, gaano na karaming kaso ng naapektuhan ng acute gastroenteritis dyan sa Baguio? Yes, Ella, as of January 12, 2024, pumalo na sa 2,764 ang naitalang kaso ng City Health Services Office base ito sa ginawang self-reporting ng lokal na pamahalaan. Puspusan ang pagsasagawa ng inspeksyon at water sampling sa mga water sources kabilang na ang establishmento sa lungsod kasunod ng deklarasyon na may outbreak ng acute gastroenteritis dito. Ang acute gastroenteritis ay maaaring dulot ng viral o bacterial infections kung saan kabilang sa sintomas ng diarrhea, pagsusuka, abdominal cramps. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, naglatag na sila ng plan of action upang mapigilan at maimbestigahan ang sanhi ng nasabing outbreak. Aniya, patuloy ang pagsasagawa ng Baguio Water District ng testing sa mahigit 6 na water sources nila gamit ang total dissolved solid. Pinabibilisan din ang pag-test sa mga water samples sa mga suspected sources. Siniguro ng opisyal na ginagawa nila ang kanilang makakaya katuwang ang mga kinaukulang opisina upang matugunan ang nasabing suliranin. Sa katunayan ay tumutulong na rin ang mga kawani ng Baguio City Police Office sa CHSO at sa Bawadi sa data gathering at water testing operations upang malaman ang sanhi ng pagtaas ng kaso ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ipinapayo rin ang hindi pag-inom ng tubig mula sa gripo at uminom na lamang ng purified o bottled water o pakuluan muna ang tubig bago inumin. Binigyan din ang maiging paghuhugas ng kamay at proper food handling. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Muling naobserbahan ang andap o frost sa Paway Atok, Benguet kaninang umaga kasunod ng pagbaba ng temperatura doon na umabot sa 8 degrees Celsius. Sa social media post ng local farmers sa lugar, makikita na binalot ng frost ang mga pananim na gulay ng mga magsasaka at maging ang mga damo.
Karaniwang nararanasan ang andap sa Benguet tuwing sumasapit ang Burr months, lalo na sa pagitan ng huling linggo ng Enero hanggang sa buwan ng Pebrero, kung saan naitatala ang peak o pinakamalamig na temperatura. Madalas na naapektuhan ng andap ang mga pananim na gulay at root crops gaya ng repolyo, patatas, labanos, Chinese cabbage at pechay. Sa kabila nito, ang andap ay hindi na bago para sa mga magsasaka sa Benguet, kaya naman may mga paraan na sila upang maiwasang makapinsala ang frost sa kanilang mga pananim na gulay. Posibleng maapektuhan ang nasa 400 senior high school students sa Western Visayas sa oras na itigil na ng Commission on Higher Education ang senior high school program sa mga state colleges and universities, gayon din sa mga local universities and colleges. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano ba karaming mga universities at colleges dyan sa Western Visayas ang nag-o-offer ng senior high school program? Ella, mayroong 6 na state colleges and universities dito sa Western Visayas na nag-o-offer ng senior high school program. Merong 2 sa Aklan, 2 sa Antique, at 2 naman sa probinsya ng Iloilo. Nasa 400 senior high school students sa Western Visayas region na maapektuhan kapag itinigil na ng mga state universities and local universities ang senior high school program. Ayon sa data ng Department of Education, mayroon pang 486 na estudyante na kasalukuyang nag-aaral sa grade 11 at magiging grade 12 na sa darating na school year 2024 to 2025. 161 ang mula sa Aklan, 176 mula sa Antique at 149 naman sa Iloilo. Ito ay 0.24% lamang sa kabuang 163,365 grade 11 learners sa riyon. Pero ayon naman sa DepEd, handang tumanggap ng mga transfer students ang mga pampublikong paaralan, lalo na't ipinapatupad ang no refusal policy. Kaprayang strand rin ang maaari nilang i-avail sa mga paaralan gaya ng sa universidad at colleges. Samantala, 40 na mga mag-aarali rin ang maaaring mag-avail ng voucher program o government assistance kung gusto nilang mag-transfer mula sa DepEd public schools papunta sa mga private universities. And muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Ayla. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Magagamit na ang bagong gusali ng Bureau of Corrections para sa mga person deprived of liberty o PDL na gustong mag-aral ng kolehiyo. Umabot ng 4 na taon bago matapos ang bagong college education behind bars building. Matatagpuan ito sa Davao Prison and Penal Farm sa Panabo, Davao del Norte. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., inumpisahan ang pagpapatayo ng building noong 2019. Pinondohan ito ng 30 million pesos ng Dangerous Drugs Board, Commission on Higher Education at donations mula sa Social Entrepreneurship Technology Business Institute. Sa ngayon, mayroon itong 2 classroom. Para sa school year 2023 to 2024, mayroon ng enrollees na 20 estudyante para sa first year college, 18 students para sa fourth year college, 40 students sa senior high school, at 1 estudyante na nag-enroll para sa Bachelor of Science in Agriculture Technology program. Dagdag pa ni Katapang, malaking tulong ito sa mga PDL na kahit sila ay nakakulong ay maaari silang magkaroon ng diploma na magagamit nila sa kanilang paglaya. Hindi bababa sa mahigit 100 milyong pisong halaga ng makinang pansaka ang naipamahagi ngayon ng Department of Agriculture Region 3 sa mga magsasaka sa rehiyon. Pangunahing tumanggap nito ang mga bayan sa probinsya ng Pampanga. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, sino-sino ba ang naging benepisyaryo ng nasabing makinaryang pansaka ng Department of Agriculture?
Ella, magandang tanghali. Nasa 100 nga na mga magsasaka. Kabilang na nga dito yung mga kooperatiba ang nakinabang dito sa nasabing proyekto ng Department of Agriculture, partikular na nga dito sa probinsya ng Pampanga. Naipamahagi na ng kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon, katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, ang pamamahagi ng 128.18 million pesos ng mga makinarya sa probinsya ng Pampanga. Naipagkaloob ito ng DA sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Layon nito na makatulong sa mga lokal na mga magsasaka ng probinsya para mapaunlad at iangat ang trabaho ng pagsasaka sa rehiyon. Kabilang naman sa naging benepisyaryo sa naturang makinaryang pansaka ay ang nasa 52 na samahan ng kooperatiba at 90 na mga magsasaka sa Pampanga. Mula sa unang distrito ay sa bayan ng Florida Blanca, Guagua, Lubao, Porac. Sa ikalawang distrito naman ay sa San Fernando, Arayat, Bacolor, Mexico at Santa Ana. Habang sa ikatlong distrito ay sa Apalit, Candaba, San Luis at San Simon. Ayon naman kay Pampanga Governor Dennis Pineda, malaking tulong ito sa mga magsasaka lalo na't kakailanganin nila ito sa panahon ng pagtatanim at anihan upang hindi na sila mahirapan sa pagtatanim at mapabilis ang kanilang ani ng palay. Samantala, hindi lang naman sa Pampanga. Ayon sa DA, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang pamamahagi ng nasabing makinarya maging sa iba't ibang probinsya sa Central Luzon. At yan mo latest live mula Pampakan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Nagbabala ang China sa mga botante sa Taiwan na piliin ang tamang choice 2 araw bago ang presidential elections sa island territory na inaangkin ng Beijing. Mangangahulugan ng peligro sa ugnayan ang pagkapanalo ng ruling party candidate na si William Lai. Tinuligsa rin ng China ang Estados Unidos matapos ang babala ng Washington sa Beijing na huwag gumawa ng anumang tensyon bago ang halalan sa Sabado, January 13. Sino man ang manalo sa eleksyon, maaaring maging dahilan ng ibayo pang tensyon o mas magandang relasyon ng Taiwan sa China. Matiyak ng mundo ang pagsunod sa anumang United Nations Court ruling ng Israel ayon sa Human Rights Watch. Ito ang pahayag ng tagapanguna ng International Non-Governmental Organization matapos purihin ng South Africa sa paghahain ng reklamo laban sa ginagawang military campaign ng Israel sa Gaza. Giit ng grupo, ang international community ang dapat maging responsable upang matiyak na susunod ang Israel sa anumang judicial decision. Nais ng South Africa ang emergency suspension ng aerial at ground offensive ng Israel sa Gaza at ipinahayag sa International Court of Justice sa The Hague na lumalabag ito sa Genocide Convention. Formal na inilunsad ng Federal Aviation Administration o FAA ang investigasyon sa mga proseso ng Boeing matapos na matanggal ang isang DORR plug sa isa sa mga eroplano nito. Ayon sa US airline regulators, sisiyasatin ito kung pumalya ba ang Boeing na tiyakin kung angkop ba sa aprobado nitong design ang manufactured na mga eroplano. Bunsod ng mga isinagawang inspeksyon kasunod ng Alaska Airlines, may mga isyong nakita sa 737 MAX 9 fleet gaya ng maluwag na mga tornilyo. Sa ngayon, hindi pinapayagan ng FAA na makalipad ang 171 Boeing jets. Nais lamang po naming itama ang nabanggit kanina sa ulat ni Dante Amento. Base po sa impormasyon, ninakawan pa umano ng demolition team ang presidente ng asosasyon at hindi po ito ang sangkot sa pagnanakaw. Humihingi po kami ng paumanhin sa aming pagkakamali. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 17 na nagsasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom,
kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!